ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin niyo siya sa mga kaitaasan. Purihin niyo siya buo niyang hukbo. Purihin niyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nag-utos at sila'y nangalikha. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalan mag-isa ay nabunyi. Ang kaniyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ng maamo. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoon. Pinapaging mapalad tayong muli na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang sandaling ito, na sa ating pananampalataya ito ang pinakamahalagang gawa. Magagawa natin sa ating buhay, sapagkat ito ang buong katuturan, ang buong kahulugan ng ating pagiging tao, ang dumiyos sa Diyos at siya ay paglingkuran. Kaya naman, kung dumarating ganito sandali, na tayo pinapalad, mga kapatid, ikagalap natin at ating samantalahin, sikaping sa tuwing darating sa atin ang pagkakataon, handa, may kaganakang gagawin natin ito at walang dapat makahadlang, may dapat ipagpaliban, walang dapat makapalit, sapagkat walang kapantayang kahalagahan ng gawang kamanalan. Kaya ngayong sa pagkakataong ito, mga kapatid, gaya ng hinihingi sa atin ng Panginoon, gawin nating lubos na isuko sa kanyang ating sarili ang lahat ng ating buong puso at pag-iisip, ang ating kaluluwa sa gayong kaparaanan, magiging kaaya-aya at banal, kalugod-lugod sa Diyos ang gagawin natin pagsama. Kaya mga kapatid, ito ang pagkakataon, maibalik natin ang karangalan ng Diyos, tumawag sa atin. Kaya, sikapin natin mga magkakapatid na maiakma sa karangalan ng Diyos ang gagawin natin pagtatalaga sa ating inaalay na pagsamba sa Kanya. At upang ang lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan, mga kapatid, hihingin din natin ang Kanyang paglingap, ang Kanyang mahalagang tulong, sapagkat alam natin sa ganang ating sarili wala tayong magagawa. Kaya nga, hihingin natin ang Kanyang patnubay sa pamagitan ng isang panalangin. Saglit na tayo ay magyuyuko ng ating mga ulo at ating idadalangin ang ikapagiging dapat ng lahat ng ito na aking isa sa katuparan sa pagkakataon ito. Mananalangin tayo kung kami ng ating mga kapatid. Panginoon po naming Diyos, lubhang banal at lubhang dakila ang kapangyarihan sa lahat, nag-iisang tunay at buhay na Diyos na tangi po namin kinikilala at sinasampalatayanan. Siyang Diyos na sa aming buong buhay ay pinakaranasan buong katapatan at kasiglang mapaglingkuran. Ngunit ikinalulungkot po namin nasumpungan mo po kami sa iba't ibang pagkukulang at pagkakamali. Nakagawa kami ng mga kasalanan at wala kami maililingid sa iyo, Diyos. Kaya buong kapakumbabang sinusuko namin ang aming mga sarili ng pamakaawang. Huwag mo na pong pakatitigan at huwag na pong gantihan ayon sa iyong pagkagalit. Mabag ka po, Diyos, ipagpamanhin at ipatawad mo punawa ang nagawa naming mga kasalanan at dagdagan ang aming pananampalataya at kalakasan espiritual upang huwag kaming malulong sa mga karupuhang aming maalinis sa aming pagkatao. Sa gayon makapagpatuloy po kami sa landas ng buhay Kristiyanong
kasang-ayon po sa iyong banal na kalooban. Pinakananasan naming sambahin ka po sa ganda ng kabanalan, sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Dahil dito namamanig kami sa iyo, pangunahan mo po nawa kami. Ipagalo mo po lubos na karapatan sa amin upang makalikha ng kabanalan, at kung magawa namin itong naayon po sa iyong banal na kalooban, ay makapagdulot naman kami ng kahit munting kaluguran sa iyong dakilang kalooban at maging daan upang makatuloy na wag akong maghihinawa sa amin. Ipunat ang iyong mapagpalang kamay na puspos ng biyaya at kagandahang loob ng pagliligtas, at kung magkagayon makapagpatuloy naman po kami sa landas ng buhay Kristiyano kasang-ayon po sa iyong banal at dakilang kalooban. Kahabagan mo pong iyong mga anak kami mga karamdaman, habang sinawarin mo pagpalang kamay at biyaya ng kagalingan. Ngunit kung hindi gayon ang iyong pasya, dagdagan mo kung aming pananampalataya na maging sapat upang matanggap at ba ng iyong kapasyahan. Biyayaan po ng kaaliwan silang may bibigat ng mga dalahanin magkalawang lunas ng Diyos. Dalawin ng iyong pagpapalat, pagliligtas at pang-aaliw silang naroon sa malalayang lupain na naman ang kanilang maranasan o Diyos. Lumagit po ang liwanag ng katwiran, pag-asa at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Alalayan mo po sila mga kabataan nasa harap ng maraming tukso at kawailan sa nilibutan. Dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya upang magawa nilang piliin ng mabuting kasama at kaibigan na makaiwas sa kapariwaraan, sa masasamang bisyo, kalayuan at kapusukan. Maging silang usmus pa sa pananampalataya, tulungan mga panindigan, at ang iyong mga anak ay mapisan sa pagkakaisa sa Espiritu sa pananampalataya, pag-asa. Higit sa lahat sa pag-iibig ang magkakapatid. Dapat higit sa lahat ay pagpalay mo po ang iyong kapangasiwaan, lalong-lalo ang amin pong matandang kapatid, sapagkat nasa paligid niyang pinakamasalan at pinakamahalagang pananagutan sa iyong bayang pag-ibig. Alang-alang sa iyong pag-ibig sa iyong bayang Diyos, ay pususin siyang lagi niya sa mga Espiritu at ng kaalaman. Gawin siyang laging makatwiran at makatarang ng higit sa lahat puspusin ang pag-ibig, upang mapisan sa isang iyong mga anak sa iyong dakilang panay maihatid na isa sa pananampalataya, pag-asa. At kung magkagayon o Diyos, maging karapat dapat kaming lahat sa aming pinakamatas na pangarap ang aming pinagkantas ang pangakong pagliligtas at buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, ikaw po naman magturo sa amin, mapagkakong kasampapanin lamang ang iyong hamak at walang kabulang alipin, upang kung magkagayon muli ay maginapang kami sa espiritual na bahagi ng aming mga buhay. Sa iyo po, lubos namin inilalagat ang aming tiwala at nananampalatayang hindi mo po ipagkakait ay iyong patnubay sa amin. Ang aming pananampalataya kung munting kabanalan at kaluguran sa iyong dakilang kalooban, ang lahat ay aming pong itinadalangin alang-alang sa makapangyarihan pong pangalan Kristo Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen.
Sa pagkakataong ito ay atin pong tatalakayin ng paksa na may petsang ika-28 ng Mayo, taong kasalukuyan. Ang kanya pong pamagat ay ang kapalarang lubos na dapat ikagalak at pakaingatan sa buhay nito. Alam natin kapag binabanggit ang sinasabi nating kapalaran na mayroong palad na nakakasiya sapagkat mabuti, may palad na nagdudulot ng kalumpayan sapagkat kasawian. Kaya pinatutungkulan na ating paksa ay tungkol doon sa mabuti na kapalaran. Tungkol sa kapalarang mabuti, alam natin lahat sa pananaw ng isang normal o karaniwang tao, yung mga pagtatagumpay, pagtanggap ng biyaya, pagliligtas, mga kapalaran yan na itinatuto at ikinagagalak. At marami ang ipinapangarap nila ang kapalaran gusto nilang marating na sinasamahan ng pagsisikap. At kung magkamisan, ay pinamumuhunan ng sakripisyo para marating ang nais na kapalaran. Ngunit ang pinakamarami sa lahat ay kinikilarang ang isang mabuting kapalaran na yung magkamal ng maraming salapi. Sapagkat Biblia rin na nagsabi, sinasagot kasi na salapi ang lahat. Bagamat alam natin yung sinasabing lahat lang ng kaya ng salapi sapagkat meron hindi kayang bilhin ang salapi at doon tayo merong kinakailangan pagkukulan ng pansin o pag-aralan. Kaya naman, tungkol sa iba't ibang kapalarang ikinagagalak ng marami na ang ibang kapalaran ay lubos na ikinagagalak ng marami o ibig sabihin nandoon na ang kanilang pinaka lundo ng kanilang kagalakan. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Lalo pa kung yan ay isang kapalarang nasusukat sa pamamagitan ng pera. Ang wika ng Biblia ay katulad nito at bayan yung masahin ko po mga minamahal na kapatid. Ganito ang sabi ng lalaking si David, ang kanyang wika. Huwag kang tumiwala sa kapighatian at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglagaran ng inyong puso. Ito sabi ng lalaki si David. Pag lumago ang kayamanan, ikaw ay nagtagumpay sa negosyo, ikaw ay nataas sa iyong posisyon, at ikaw ay nagkaroon ng malaking kita, ng malaking sweldo, sabi ni David, huwag ninyong paglagakan. Huwag paglagakan ng puso. Marami kasi nagkakamali ng pananaw pagdating sa kayamanan, nilalagay nila sa kanilang puso ng ibig sabihin, minamahal nila. At nakatutuwa ako minsan kung sino yung maraming salapi, yun ang ayaw mabawasan ng kanyang kayamanan. Kasi yung malaki ang kinikita ng negosyo, yun ang ayaw ng kahit sentimo ay mabawasan ng kanyang kita. At ginagawa pa nga ng mga negosyante, ay tumataya sila ng kikitain sa loob na maraming mga panahon o taon. Meron silang target. Hindi sila nasisiyahan. At ang ginagawa nila, doon na nila sinasalig ang lahat ng kanilang mga kapalaran, pati pangarap at lahat ng bagay sa kanilang buhay. Ang sabi ni David, huwag ninyong paglagakan ng puso. Huwag nating ibigay ang ating puso. Huwag nating mahalin. Huwag nating paglagakan ng pinakamataas na antas ng pagpapahalaga at tiwala. Dahil kung totoo mang sinasagot na salapi ang maraming bagay sa buhay nito, meron ngang bagay na hindi o merong hindi kayang halagahan ng salapi. At unang-una na, ang wika din ni David, pag namatay ka, wala ka namang madadala sa libingan mo Dalhin mo man, hindi mo namin magagamit, wala ka ng pakinabang. Yun ang totoo noon. Kaya kung minsan nakakakita tayo ng mga sinaunang ugali na pag kami namamatay, pinahawak pa nila ng pera. O, diba? Si Stinon, pag ililibing na, kinukuha rin naman nila yung pera.
para talagang ilarawan na ala na rin magagawa. Kaya, nung dumating ang panahon ng Haring Solomon, isang napakatalinong lalaki sa kanyang kapanahon na nakaloob ng Diyos, mga kapatid, dumalangin siya. Sabi niya, huwag mo kong bigyan ng dalawang ito. Alin yun? Huwag mo kong payamanin, huwag mo rin akong paghirapin. Kung ayaw niya makaranas ng hirap, dahil na mahirap nga naman makaranas ng hirap, kaya ayaw niya rin sumobra ang kanyang kayamanan. Kung sinabi man niya ito, mga kapatid, ano ang kanyang dahilan? Ganito ang kanyang wika. Ito ang katwiran niya. Kaya idinalangin niya sa Panginoon, huwag mo akong payamanin, sobra, huwag mo naman din ako paghirapin, Panginoon. Ito ang wika niya. Baka ako'y mabusog. At magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? Pagka ikaw kasi kontento na sa buhay, makalimutan mo ng Diyos. Pagka may salapi ka na, nalulungkot ka, hindi ka tatawag sa Diyos, nalulungkot ka, hindi mahanap ka ng libangan. Kaya ang ginagawa ng iba, nagbababad sa mga sugalan. Yung iba nagpupunta sa mga aliwan. Kaya niyang bumayad eh. May salapi. So, hindi na makararanas ng kakulangan dahil may salapi. Meron kang kaaway, ba't ka tatawag sa Diyos? Kaya mo naman bumayad ng magpapatahimik sa away mo. Kaya sabi ni Solomon, huwag mo kong bigyan ng sobrang kayamanan at makalimot siyang mayroon Diyos. O baka ako'y maging dukha, magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Pati yung karukaan nga naman, pag sobrang karukaan ay makalimutan na rin yung mayroong Diyos, magkulang ng tiwala, sa halip na hintayin siya, biyaya ng Diyos, unahan niya na ang Diyos sa magitan ng paggawa ng masama, yun na ang pagnanakaw. O, talino talaga ni Solomon. At nang magpaliwanag ang mga matatalinong tao, mga kapatid, tungkol sa ibang pangyayari at kaganapan, tungkol sa kayamanan, ito ay isang katotohanan na hindi natin matatalikuran, mga kapatid. Ang sabi ng lalaking si Job, narito ang kanyang pahayag. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan. Yan, yung trabaho dito, trabaho doon, overtime dito, overtime doon, pagkita na salapi. At pag na naman maginawa, marami na salapi, pwedeng maglibang, pwedeng matikman ang gusto, mapuntahan ang gustong puntahan, makamit ang gusto makamit. Pero anong wika niya? Tuloy natin. Kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginawahan at sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sion. Ayan. Nagsisilusong sila sa Sion. Sabihin, kahit na makamit mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, matatapos ang buhay. Matatapos ang buhay. Hindi may bibigyan na salapi yung lubos na kagalakan. Pag sinabing lubos, wala ka nang hahanapin pa. Kontento ka na, kompleto yun. Lubos eh. Yun na sukdulan. Hindi kayang bayaran na salapi, hindi kaya bigyan na salapi, kaya nga nakakapasa tayo ng magagandang mga phrases. Na money can buy bed. Pwede bumili ng magandang higaan, pero hindi siya makakabili ng tulog. Makakabili siya ng masarap na pagkain, hindi niya kaya bilhin yung gana sa pagkain. Di ba? Lahat kayang bilhin na salapi, pero meron siyang hindi kayang ibigay. Meron limitasyon. Higit sa lahat ng wika ni Job, sige, ugulin mo yung buhay sa ginawa. Pero pagkatapos noon, pupunta ka sa Sion, sa libingan, wala na, tapos na. At anong pinakamalaking kabiguan? Tuloy natin. Wika ay ganito. At sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sion. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Anong makapangyarihan sa lahat na siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsisidalangin sa Kanya? Ito ang napakalungkot. Alin, yung dumating ang puntong sa iyong kaginawahan, lahat na ng oras at lahat ng iyong paglalagakan ng pansin, panahon, ng lakas, may katapat na salapi na alam mo, hindi mo makakamit. Sa sandali kayo tumalangin sa Diyos
sandali kay maglingkod at sumamba, walang antimony kapalit na material na pakinabang. Yun ang malungkot. Ganyan ang magiging pananaw. Kung ngayon ba'y sasamba ako at hindi ako maghahanap ng pera, may kikitain ba ako? Wala nga naman. Kung ngayon ba'y hindi ako sasama sa ekskursyon, sasamba ako, matutuwa ba ang puso ko? Malilibang ba ako? Yun. Ganun ang mangyayari, mga kapatid. Panghihinayangan na ang iuukol sa Diyos na sandali. Sa halip na sa Diyos ay doon na sa mayroong mga material at antimano'y ganti na makikitang kapalit ng pinagukulan ng pasin, panahon at ng salapi. Pero ano ang katotohanan hindi may kukumplit? Kaya sinabing hindi dapat umantong sa lubos na kagalakan ang dapat iukol ng tao sa kapalarang nakakamo niya sa buhay na ito ng mga material, kayamanan, karangalan, tulad niyan. Sa panahon ito, dito yung panahon ng graduation, matutuwa tayo. Meron tayong mga anak o kaya nakapagtapos tayo, may mataas na marka. Talagang kagalakan yan, pero hindi lubos. Lalo yung salapi, mga kapatid, hindi lubos. Bakit? Sapagkat ang wika nga niyo ay ganito. Bagaman, na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli, at ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang. Bagaman ang kanyang karilagan ay napaiilang lang hanggang sa langit at ang kanyang ulo'y umaabot hanggang sa mga kalapaa, gayon may matutunaw siya magpakailanman na gaya ng kanyang sariling dumi. Silang nakakakita sa kanya ay mga nagsasabi, nasaan siya? Ito ang katotohanan Ang lahat ng iyon mawawala. Nawawala. Siya'y mawawala na gaya ng panaginip at hindi masusumpungan. Siya'y mawawala na parang pangitain sa gabi. Parang panaginip. Na parang totoo-totoo, habang nananaginip ka, pagising mo, hanapin mo, wala. Ganon ang ibig sabihin, ano man ang iyong maranasan, ano man ang maganap, gaano mang kalaking tagumpay, pagdating na iiwanan mo na ang mundong ito, wala na lahat yan. Wala sa lahat ng yan ang pwedeng sumama sa tao sa kanyang lilingan. At ang masakit pa nito, kung minsan, nagiging negatibo ang tagumpay. Bakit? Kasi, halimbawa, ikaw ay maraming salapi, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. Pero pag wala ka na salapi, yung mga kaibigan mo nawawala na rin, yung mga kamag-anak mo nawawala na rin. Di ba? Huwag na lang doon sa gano'n, yun na lang tagumpay. Sabihin natin, di ba ngayon, ang daming kaibigan ni Pacquiao? Ang daming humahanga sa kanya. Ang dami niyang kamag-anak. Ang dami niya tutulungan. Pero pag dumating ang panahon siya huwag na huwag ipahintulot wala na sa kasikatan. Let's say, halimbawa, huwag na ipahintulot dahil hindi ko naman gusto mangyari at gusto ko nga manalo siya. Kung sakali siya'y madaig, sa labanan, yung ibang kaibigan niya, mawawala niya. Ganon ang lahat ng kagalakan sa mundong ito. Hindi namamalagi pa, samantala lagi, sandali lang. At yan ay nilarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung siya magkwento tungkol sa isang pangyayari. Alin? Yung alibukang anak. Na kinuha niya yung kanyang mana. Nung marami siyang salapi, ang dami niyang kaibigan. Nung maubos, ano nangyari? Nawala lahat. Kinailangan niyang magbalik sa kanyang ama para makakain. Yun ang malungkot. Maraming taong gusto naman kasama ka kapag ikaw ay nagtatagumpay. Masaya kasama ka samantalang ikaw ay mayroong salapi. Samantalang ikaw ay sikat. Pero nawawala sila kapag panahon na ng kabiguan, panahon na ng kalungkutan, panahon na ng kahirapan. Kaya ang tao na magkakamali, iukol ang lubos na kagalakan sa mga bagay na ukol sa buhay nito. Ang sabi ng Panginoon, nilarawan niya ulit yan sa isang pagkukwento ng isang pangyayari, mga kapatid. Yung mayaman na
umani ng marami ang kanyang pananim. Sa dami ng kanyang inani, ang ginawa niya, iginiba niya yung kanyang mga luma na imbakan. Nagpagawa ng malalaki. At doon inilagay ang kanyang inani. Ang masakit, nung matapos yun, ano sabi niya? Kaluluwa ko, sabi niya, marami ka ng pagkain nakakamalit. Para sa maraming taon, magpahingali ka, kumain ka, uminom ka, natuwa ka. Ano ang tinapansin? Ganyan ang marami, na pagka maraming ng salapi, wala na ibang intindi, hindi kundi yung magpahinga, maglibang, yan, magpakasaya, magbisyo, nagkakaroon ng panahon sa bisyo. Ano sabi ng Panginoon? Dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Ano ibig sabihin ng haling? Siya'y parang katulad siya ng isang taong kulang sa kaalaman. Haling. Saan siya nahaling? Doon sa kayamanan. Ibig sabihin, nandun lang nakatuon ang kanyang isip. Hindi na lumawak ang kaisipan niya, hanggang doon lang umiinog sa kanyang kayamanan, kaya naging haling eh. Nahaling sa kayamanan. Yun na lang ang lahat sa kanya. Kaya sabi, ikaw nahaling. Hihingin sa iyo sa gabi nito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. O yan, sige. Kukunin ang kaluluwa mo ngayong gabi, o yung inihanda mo kanino mapupunta. Sino makikinabang? Hindi mo na rin pakikinabangan sapagkat kukunin ang iyong kaluluwa. Ang katotohanan ito ay hindi mapasisinungaling ng inyong mahal. Na ang tao, anuman ang kanyang karangalan, anuman ang kanyang karamihan, anuman ang kanyang marating, tinatapos ng kamatayan ang lahat ng bagay na ukol sa buhay na ito. Ano ang nakakalimutan nito? Itong mayaman na ito. Nakalimutan niya yung sinasabi ng banal na kasulatan. Na ano? Sa panahon pa mga kapatid ni David, sinabi niya na sa dalangin niya na lahat galing sa Diyos eh. Kayamanan, karangalan, pagtatagumpay, pagpapadakilan, lahat sa Diyos nang gagaling. Yun ang nalimutan nito, matanda, nito mayamang ito. Ang naalala niya, magpakasaya, uminom, magpahinga. Ang Diyos wala sa eksena. Wala. Pag kinuha na yung kaluluwa, paano na? Yun ang sinasabing ang lahat ng bagay, sabi ng matalinong lalaking si Solomon, na uuwi lahat sa wala. Ano ang bagay sa buhay nito na nagpapagalak sa atin, gaano mong kalaking tagumpay, gaano mong kataas na karangalan, gaano mong kalaking kapangyarihan, nawawala ng kabuluhan na uuwi sa wala. Sapagkat tayo mismo ay nauuwi sa wala o dumarating sa punto ng ating kamatayan. Kung gano'n, mali ang pananaw ng marami na magalak sa kayamanan, mahaling sa kapangyarihan, iba halos ayaw nang bumaba sa pwesto, mahaling sa bisyo, sa kalayuan, sa iba't ibang bagay. Yun ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Aling kapalaran po ang dapat lubos na ikagalak at pakaingatan sa buhay na ito. Nagsabi niya ng isang matalinong hari din, kung alin ang pinangarap niya sa kabila ng katotohanan kung tutuusin, marami na siya dapat ikagalak. Bakit? Dahil ito kung babasahin ko yung salita ng isang hari. Aba, kung gano'n na hari, meron na siyang kapangyarihan. Hari, meron na siyang kayamanan. Hari, meron na siyang popularidad. Nasa kanya na ang maraming bagay na dapat ikagalak. Kung tutuusin, dapat kontento na siya. Pero, ano ang kanyang isinatilig? Ganito po at aking babasahin. Ang wika niya, mga kapatid, sa aklat ng awit, ay ganito at aking babasahin. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Ba? Ibig sabihin, parang may kulang pa sa kanya, hihingin niya. At ang matindi rito, hindi lang niya hihingin, hahanapin. Hindi lang siya magkakasyang hihingin. Hahanapin niya, gagawa siya na hakbang. Pagkukulan niya ito ng pansin at panahon. Hahanapin niya. Kaya rin yun, bilang hari, ano ang kulang sa kanya, gusto niyang makamit pa. Na ako'y makatahan
sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Ito pala ang kulang para sa kanya na gusto niyang matagpuan at dito sapagkat itong hinahanap niya ang mga kagalakan ng kapangyarihan, ang kagalakan ng kayamanan, ang kagalakan ng karangalan. Yun ay hindi lubos sa kanya, malulubos lang ang kanyang kagalakan kapag ito na ang nangyari. Alam niyo, yung siya ay makapanatili, makatahan sa bahay ng Panginoon at ang kanyang panalangin lahat ng araw. Lahat ng araw na habang siya nabubuhay. Ano ang kanyang katwiran? Kasi ang wika niya, sa loob ng bahay ng Panginoon, doon ko lamang mamamalas ang kagandahan ng Panginoon. Totoo nga naman. Totoo yun. Saan mo tiyak matatagpuan ng isang tao? O sa sarili niyang tahanan. Saan mo ruman natakbo ng buhay? Kaya kung nasa tahanan siya ng Panginoon, tiyak mamamalas niya. Higit sa lahat, doon niya pwedeng kausapin. Mag-usisa ka sa kanyang templo, doon niya pwedeng kausapin. May totoo nga naman. Sapagkat nasa bahay ng Panginoon, bukod sa mamamalas, makakausap niya ang Panginoon. Doon siya pwedeng mag-usisa ang bilang. Sapagkat inilarawan na noong pang-araw ng lalaking si Jacob na doon sa bahay ng Diyos, nandoon ang ating Panginoon. Bahay ng Diyos, tulad ng ating sinampalatayanan, yan ay kumakatawan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung gayon mga kapatid, gaano tayo kapalan? Gaano kalaking kapalaran itong ating tinamo? Nano, makatahan dito. Habang narito sa loob ng Iglesia, ito ang tiyansang patuloy nating makita ang Diyos. Ito rin ang pinakadakilang kapalaran. Lagi tayong pwedeng makipag-usap sa Kanya. Ang ating mga dalangin, kahit na ito'y mumunting dalangin, ay mayroong bisa sa harap ng Diyos. Sa labas ng bahay ng Diyos, kahit pumanod ka ng pinakamalakas na sound system, ano sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin kayo mga manggagawa ng katampalasan. Hindi niya pinapansin. Hindi. Hindi mga kapatid. Kung ganoon mga kapatid, dapat pala nating tinggalayin isang napakadakilang kapalaran itong nangyari sa ating ito nang mapaloob sa bahay ng Diyos. Walang kapantay ang kahalagahan. At dito dapat nating madama ang lubos na kagalakan. Ang isang kapatid na nasa loob na iglesia, nasa kanya na ang lubos na kagalakan. Kung hindi pa siya nasisihan sa loob na iglesia, wala na makapagpapaligay sa kanyang kaluluwa. At ang isang kapatid na hindi maligay sa loob na iglesia, darating na araw, hahanap niya na ibang kagalakan. Ilipat ng ibang tahanan niya. Hindi siya mananatili sa loob na iglesia. At tayo, kung gayon samantalang narito tayo, anong sabi ng mga apostol sa atin? Ang sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, ay ganito, aking babasahin. Ganito ang wika niya sa atin. Siya unang nakadama ng kagalakan ito, ang kanyang wika. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay mga pasalamat kayo sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito, ang sabi nila. Nasa loob ka na iglesia. Ito ng dako ng lupos na kagalakan at ito rin ang hinarap at ipinadalangin ni David. Ano bang kagalakan ang hanap mo, kapatid? Hahanap ka ba ng lubos na kagalakan sa mga bisyo sa kalayuan? Sa kayamanan, karangalan at kapangyarihan? Gayong sinabi ng Biblia, lahat ng yan mauwi sa wala. Ang hindi mauwi sa wala, yung manatili ka sa loob ng bahay ng Diyos sapagkat samantalang nasa bahay ka ng Diyos, makakausap mo Diyos. Nakikita mo siya, hindi ka. At alam natin kung bakit sinasabi makikita mo sapagkat sa loob ng iglesia, dito may pisang pananampalataya. At ang pananampalataya ang nag-iisang nakakakita sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya sabi ni Pablo, maraming bagay pinagpapasalamat natin. Huwag mong kalilimutan ang ipagpasalamat. Higit na ipagpasalamat yung manatili ka sa loob ng iglesia. Sa bawat umagang pagising na nasa iyo pa ang liwanag ng katwiran at pananampalataya, ipagpasalamat natin. At yan ang ating pagkakataon. Darating na naman ang mga pagkakataon. Tulad yan darating na pasalamat natin na
Itong buwan na ito ng Mayo, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ang Iglesia narito pa, patuloy tayong kinukupko. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Narito pa tayo sa liwanag ng katuwiran at katotohanan. Ito hindi binabawi. Ang pananampalataya tinagay natin. At ang isang nagagalak, ng lubos na kagalakan. Ano ang makikitang katangian sa Kanya? Ito ang sabi mga kapatid ni Apostol Pablo. At ito rin ang marapat makita sa atin. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Ito ang makikita sa Kanya. Payapa siya. Panatag siya. Para siyang tigate. Maaaring yan luluha. Maaaring masasaktan ng kanyang kalooban. Maaaring yan makakadama ng kabiguan. Maaaring kakalamang sigmura niya. Pero ang kanyang puso't kaldo ay panatag. Sapagkat alam niya normal ang lahat ng karanasan na yun ay pwedeng mangyari. Hindi matitinag, hindi magbabago. Ang kanyang kapayapaan na nasa loob siya ng lubos na kagalakan sa loob ng bahay ng Diyos. Lubos na kagalakan kaya payapa ang kanyang kalooban. At siya, ang wika mga kapatid, ay laging mapagpasalamat sa Kanya. Kaya't kung gayon, meron pa bang bagay na dapat tayong pangarapin? Meron pa ba mga kapatid? Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kristo, huwag kayong matakot, munting kawan, huwag. Sapagkat nakalulugod sa ating Panginoon, ibigay sa atin ang wika ang kaharian. Ano bang ikapangalan natin? Huwag kang matakot kahit munti tayo, mga kapatid. Huwag. Ang isang tao pagkalubos ang kanyang kagalakan, napapawi ang kanyang agam-agam. Hindi nananaig sa kanya ang kalungkutan, ang kalumbayan. Hindi siya natataig, mga kapatid, ng katitisuran at pagkabang. Hindi. Walang tumatakot sa kanya. At ang kapanatagang niya ay dahil sa isang pangarap na nasa hinaharap ay kanya nakikita, mga kapatid. Ganun yun. Yun ang minsan ay sinabi na ating Panginoong Kristo. Ganito ang kanyang pahayag, mga kapatid. Wika niya, kung magkagayon sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsipanito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Magsipanito kayo. Ang wika. Manahin ninyo. Yan ang lundo ng lubos na kagalakan. Ito patungo diyan sa pangako ng ating Panginoon. Kaya lubos ang kagalakan sapagkat hindi kayang talunin ng mga kalungkutan, kalumbayan, pag-abag at katitisuran. At pagdating ng araw, sukdulang tayo man ay bawian ng buhay sa paglilingkod na ito, ang kagalakan ito ay ibabalik ng Diyos sa isang kagalakan wala ng katapusan. Doon sa kanyang pinangangakong kaharian. Sapagkat doon, wala ng luha, wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng kamatayan, wala na rin kalungkutan, kundi bawang kagalakan habang panahon sapagkat wala ng wakas ang lahat ng bagay. Mga kapatid, hindi maliit na bagay ang maging kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus manapa, ito na ang pinakamalaki, pinakatakilang kapalaran. Wala nang higit dito, kundi wala itong kabantay at ituloy pagpala sa ating Panginoon. Wala ngayon at na. Sa banal at takilang pangalan po ng ating Panginoon, ako po ay bumabati sa inyo ng kapayapaan. Muli po sa kalooban ng ating Panginoon, tayo po ay maging mag-aaral ng mga katwiran at salita ng ating Panginoon. Narito po ang siyang maging pagkain ng ating mga kaluluwa at siyang gagabay sa ating pamumuhay dito po sa ibabaw ng mapulong sanglibutan. Ang ating pong pag-aaralan ay ang panghuling linggo na meron pong petsa na Mayo 31, 2015. Ang pamagat ng ating paksa, ang mahal na tao
sa buhay na ito at ang mahal na tao sa buhay na darating. Sa atin bilang mga taong nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan ito, alam natin kapag sinabing mga mahal na tao, ito yung mga taong taglay ang karangalan, mga taong kinikilala sa ibabaw ng sanlibutan ito. Ngunit, yung mga tao ito rin ang pinakikilala na sa atin ng Biblia, ang mga mahal na tao sa buhay na darating. Kung sino yan, ito po ang kagiyan nating tutunguhin at siyang ating sasagutin pag-aaralan sa paksayang pong ito. Kaya paano po pinakikilala ng Biblia ang mga mahal na tao sa buhay na ito at ano ang kalagayan mayroon sila sa harap po ng ating Panginoon. Ang binabanggit sa aklat po ng Ho 29:11, mga kapatid, ang magpapakilala po ng Biblia ukol sa mga tao o ukol sa mga mahal na tao sa buhay na ito daw ang mga taong gaya halimbawa ng mga pangulo. At ating nakikita ang kalagayan ng mga tao ito, ang mga pangulo sa iba't ibang mga bansa. Ito yung mga nagtataglay ng tinatawag na mga kapangyarihan. Ito rin ang pagpapakilala ng banal na kasulatan sa aklat ng Kawikaan 8:16, gaya rin ng mga hukom sa sanlibutan ito. Kaya nga ang mga tao ito'y sa tuwing ay nagsisigamit ng kanilang kapamahalaan dito sa ibabaw ng lupa, nagtataglay tinatawag na kapangyarihan at ibig ng mga tao ito ang mga pangulong upuan upang sila magkaroon ng tinatawag na kakurihan sa kanilang sarili. Kaya nga ang mga tao ito'y sa tuwing ay makikilala natin mga tao na mayroong halaga, mga taong mahalaga sa buhay na ito na ipinakilala sa atin, gagaya ang wika at karamihan itinulad ng ating Panginoon sa mga parasiyo at sa mga eskriba. Nang ibig ng mga tao ito'y sinilaging pinagpupugayan ng maraming mga tao. Ang ibig ng mga tao ito'y sila'y laging makita doon sa tinatawag na kapurihan. Ang mga tao ito mahilig at tinatawag na pagpupupogi. Tingnan nyo sa politika na ating nakikita sa ibabaw ng sanlibutan. Maraming mga tao na pinakilala sa atin ng banal na kasulatan, gaya ng mga hukom, gaya ng mga pangulo, gaya ng mga taong kinikilala sa ibabaw ng sanlibutan ito. Ang ibig nila'y makita sila ng mga tao sa mga gawang mabuti, pero yun ay kanilang ginagawa para sila maging popular lamang. Puro sila papupogi, puro sila pagpapakita ng mabubuting kalooban, pero ano ang sinasabi ng Biblia ukol sa kanila? Yung mababasa sa aklat ng unang Korinto 11:26, mga kapatid. Hindi ang mga ito ang tinawag ng ating Panginoon. Nakalulungkot sa panig nila. Bakit? Sapagkat inakala nila sila naging mahal na tao. Sila naging mahalaga sa ibabaw ng sanlibutan ito. Pero ang isang katotohanan na sinasabi sa atin po ng Biblia, masdan mo ika ang sa iyong pagkakatawa, mga kapatid. Hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Ito ang pagpapakilala. Ang kanilang naging kalagayan sa harap ng ating Panginoon, hindi sila ang inibig ng ating Panginoon na tawagin na maglingkod sa Kanya. Bagaman sila kilala, bagaman sila mga mahal na tao sa ibabaw ng sanlibutan ito, bagaman ang bawat isa kanila nagtataglay na ang tinatawag na kapangyarihan, bagaman marami sa kanila mga mahal na tao,
Pero hindi yung mga tao yun ang pinilala at tinawag ng ating Panginoon. Bakit? Ano po ang tinatawag na kadahilanan kung bakit hindi ang mga tao ito ang siyang tinawag at pinili ng ating pong dakilang Diyos? Sapagkat sinasabi sa aklat ng Lucas 11:37 hanggang 41, sapagkat ang mga taong tulad nito'y na magsisipaglinis sa labas, ngunit ang kanilang mga kalooban ay puno ng kapanaghilian at ng kasamaan. Itinunad nga sila ng ating Panginoon sa mga eskriba at ng mga parsiyo. Sa kanilang sarili, inakala nila sila mga matuwid. Inakala nila na sa kanilang sarili sila mga malilinis. Pero sa katotohanan, ang kanilang pagiging malinis sa kanila lamang sarili, ngunit sa kanilang puso at kalooban, nakikita ng ating Panginoon yung tinatawag na kasamaan. Kung hindi ang mga mahal na taong ito ang siyang pinili ng ating Panginoon, sino? Ang mga mahal na tao na minarapat ng ating Panginoon Diyos na tawagin, sino yun? Unang Korinto 6:20 at 7:23 na aklat pa rin ng Korinto, ang mga taong binili sa halaga. Kung gayon, kung ang ating Panginoon merong pinili, merong binili sa tinatawag na halaga, paano sila naging mahalaga sa ating Panginoon at ang kaparaanan ginawa ng ating Panginoon upang sila mabili? Gawa 20:28, sila yung mga taong binili niya ng sariling dugo. Ang Panginoon po mismo ang bumili at ang kanyang ipinagbili sa mga tao ito ang dugo o sariling dugo ng ating Panginoon Diyos. Dito naging mahalaga. Yung mga tao ito na pinili ng ating Panginoon, kung bakit sila naging mahalaga sa ating dakilang Diyos. Binili nila ng ating dakilang Diyos ang mga tao ito ng kanyang sariling dugo. Kaya sa tama yung sinasabi sa aklat po ng unang Korinto 1:26 hanggang 28. Hindi ang maraming mga marunong sa laman ang tinawag ng Diyos. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanglibutan. Anong layunin? Upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malakas. Ang mga bagay na mga mababa sa sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, o ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Ito ang papapakilala sa atin ng Biblia. Bagaman sa kalagayan, kung titingnan po natin yung kalagayan natin sa ibabaw ng sanglibutan ito, kung titingnan natin maging yung mga unang pinili at tinawag ng ating Panginoon sa loob ng kanyang bayan o sa loob ng iglesyang ito upang maglingkod sa Kanya, hindi maraming makakilalang tao, hindi ang maraming nagtataglay ng kapangyarihan, kundi ang pinili ng ating Panginoon ayon sa pagpapakilala ng Biblia ang mga bagay na mababa sa sanglibutan, ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Bakit? Upang mawalang halaga yung mga bagay na mahalaga dito po sa ibabaw ng sanglibutan. Nandoon yung pagpapakilala sa tinatawag na kahalagahan ng mga bagay na mababa. Bakit? Yun ang pinili, binigang halaga ng ating Panginoon. Kung ating titingnan sa alingan ng Biblia, mas daling yun ang sa inyo pagkakatawa. Ibig sabihin doon, may pakikilala natin ang ating kalagayan, bagaman ang kalagayan natin sa buhay na ito yagit sa paningin ng maraming tao, hama sa paningin ng mga tao sa ibabaw ng sanlibutan. Pero ang hindi nila nalalaman, yung kalagayan ito ang higit na pinili ng ating Panginoon, hindi tulad ng mga taong nagtataglay ng kapangyarihan, kundi ang pinili ng ating Panginoon, hindi ang maraming marunong sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan ang pinili ng ating Panginoon, hindi ang maraming mahal na tao, kundi ang sabi sa atin ng Biblia, ang mga bagay na kapangmangan upang hiyain niya ang mga marunong. Darating ang araw na
lalo kung ipagkakaloob ng ating Panginoon ng kanyang pangako. Doon, makikilala at makikita ng mga taong nagtataglay ng karunungan at nagtataglay ng kapangyarihan ng mga taong katulad natin na bagaman nagtataglay ng kamangmangan sa sanglibutan. Na hindi katulad nila na nagtataglay ng maraming karunungan, nagtataglay ng maraming kapangyarihan. Ngunit isang bagay ang sinasabi ng Biblia, mapapahiya ang mga tao yung nagtataglay ng tinatawag na karunungan. Kaya ang sabi sa atin, ayon sa pagpapakilala ng Biblia, sa aklat ng Ikalawang Timoteo 1:9, ang pagkakatawag ika sa atin ng ating Panginoon ay isang banal na pagkakatawag ayon sa kanyang akala at biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang pagkakatawag sa atin ito'y hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo ang wika sa aklat ng Roma, kundi sa Diyos na naaawa. Ito'y habag. Napakalaking biyaya na mula sa ating Panginoon ang tinanggap po natin ng mga magkakapatid. Isang kalagayan kung sa ating titingnan higit sa naging kalagayan ng maraming mahal na tao. Bakit po? Sapagkat ang Diyos mismo ang siyang pumili. Ang Diyos mismo ang siyang nagpahalaga sa ating mga magkakapatid. Ito'y isang biyaya, banal na pagtawag mula sa ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan ang ating kalagayan, napakahalaga tayo sa paningin ng ating Panginoon. Mismo ang Diyos ang siyang pumili sa ating pong mga magkakapatid. Tayo nanalagay sa tinatawag na paglilingkod na ito ang naging bahagi ng kagandahan loob ng ating Panginoon. At kung bakit ganito ang naging kalagayan natin sa ibabaw ng sanglibutan, ang sinasabi sa aklat pa rin ng unang Korinto 1:29, upang walang laman na magmakoy sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito. Kaya nga, yung mga taong mahalaga sa buhay na ito, yung mga taong mahal na tao, o yung mga taong nagtataglay ng kapangyarihan, mga taong nagtataglay ng karunungan, pagdating sa ipagkakaloob na ng Diyos ang kanyang pangako, pagdating sa ipagkakaloob ng Diyos na buhay sa darating na ito sa kanyang mga lingkod, ang sabi ng Biblia, walang laman na makapagmamako sa harap ng ating Panginoon. Ay dahil dito, kung bakit ipinakikilala sa atin ang bagay nito, ito rin ba ang mga taong mahal na sinasabi mula sa aklat ng Mateo 18:1? Hindi po, sapagkat kung ang mga taong ito rin ang mga mahal sa langit, hindi sapagkat ang wika ng Biblia may ilan na nagsisilakad nang wala sa kaayusan. Oo, bagaman may mga tinawag, bagaman may mga pinili ang ating Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo, pero hindi pa naalis. May mga tao pa rin o lingkod ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Ikalawang Tesalonica 3:11, nagsisilakad nang wala sa kaayusan. Kung gayon, kung hindi ang mga tao ito ang mga mahal na tao sa buhay na darating, sino po ang mga binili sa halaga na siyang itinuturing na mahal na tao ng Diyos sa buhay na darating? Apokalipsis 14:2-5. Ito raw yung mga tao na nagsisunod sa kordero at nagsisipaglinis. Kaya dito makikilala natin kung sino-sino ang mga binili sa halaga na siyang itinuturing na mahal ng ating Panginoon o mahal na tao sa buhay na darating. Yung daw nagsisunod sa ating Panginoon Kristo. Kung tayo kung sila nagsisunod, ano ang kanilang naging katangian? Meron silang taglit na pagkatakot. Nananatili sila sa pagtatapat. Kaya sa bawat utos, sa bawat palatuntunan, sa bawat aral na kanilang napapakinggan,
sa ating pong Panginoon, ang mga tao ito'y kagalakan sa kanilang puso, yung sumunod sa bawat palatuntunan, sa bawat kautusan ng ating Panginoon Diyos. Ano man ang mangyari, maganap sa kanilang buhay, yung kagalakan sila'y magtapat. Bakit dumaranas ng maraming kapigatian, ng kahirapan? Bakit pinili nga ng Diyos ang mga mababa? Pinili ang mga dukha sa ibabaw ng sanlibutan ito. Pero kapag dumarating man ang maraming hirap sa buhay, dumarating man ang maraming kapigatian ang kalumpayan, ang mga tao ito na ipinakilala ng Biblia palibasay, nakilala nila at naunawaan nila ang pagkakabili sa kanila isang napakahalaga. At sila, yung itinuturing ng Diyos na mga mahal na tao sa buhay na darating, ang mga tao ito walang sawa sa pagsunod at pagtalima sa mga katotohanan at katwiran ng ating pangdakilang Diyos. Kaya ang mga tao ito'y nagsisika sa pagsunod sa mga palatuntunan, nagsisika sa pagsunod. Bakit? Naglilinis sa kanilang sarili. At ang wika pa rin sa atin ng Biblia, ito ang pinakadakila sa langit. Mga taong nagtataglay ng katangiang marunong magpakumbaba. Ang mga tao ba? Sa sanlibutan ito, nakinikilala ng mga mahal na tao'y makikita natin sa pagpapakumbaba na hindi. Ang mga tao ito'y palibasay nagtataglay ng kapangyarihan, nasa kanila yung kataasan. Nasa kanila yung pagmamayabang. Bakit? Nagtataglay nga ng karunungan sa ibabaw ng sanlibutan ito. Nagtataglay nga ng kapangyarihan kahit hindi mo makikita sa pagpapakababa, kundi bagos yung kataasan ng kanilang pag-iisip, ang masusumpungan sa bawat isa sa kanila. Kahit ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga taong nagsisunod at mayroong ganap na pagkatakot at nagtatakot sa Kanya, ito ang mga hirang mahalaga sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Ganito nagkaroon ng kahalagahan sa kanilang buhay ang pagkakapili sa kanila ng ating Panginoon. Kaya ito ang mga tao ito'y naging mahalaga at binili sa halaga ng ating Panginoon. Itinuturing ng mga mahal na tao bakit nagsisunod sa ating Panginoon sa Kristo, papaano o ano po ang kanilang ninanais at papaano sila pinakikilala ng Biblia. Ikalawang unang Pedro 3:10 hanggang 12, eto po ang kanilang ninanais. Ang wika sa atin ng banal na kasulatan ay ganito po, sapagkat ang magnais umibig sa buhay ay makakakita ng mabubuting araw, ay magpigil sa kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi huwag magsalita ng daya. Eto ang sabi sa atin ng Biblia. Ang mga taong nagnanais doon sa tinatawag na buhay, ang sabi sa atin, ang nagmao ang magnais umibig sa buhay ay makakakita ng mabubuting araw. Alin yung buhay na ninanais ng mga lingkod ng ito ng ating Panginoon? Ang buhay na kanilang ninanais, yung buhay na darating, ito yung ating minimiti. Ito yung buhay na ating ninanasan. At ang sabi sa atin ng Biblia, ang magnais umibig sa buhay ay ano? Makakakita ng mabubuting araw. Kaya ang kinakailangan upang makakita tayo ng mabubuting araw doon sa buhay na darating, magpipigil o magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang labi huwag daw magsalita ng daya at tumalikod sa kasamaan at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanyang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng kasamaan. Kaya dito sa atin bilang mga mananampalataya, sa atin
na binigyan ng kahalagahan ng ating dakilang Diyos. Alam natin kung gaano kahalaga yung buhay na darating. Alam natin kung gaano natin pinakahahangat, kung gaano natin pinakananasa ang maglingkod sa harap ng ating dakilang Diyos. At palibasa, ihinahangad natin yung tinatawag na buhay na ito o yung buhay na darating. Ipinakikilala sa atin ang mga kaparaanan upang tayo makarating dun sa buhay na iyon. Ang sabi sa atin, tumalikod tayo sa kasama. Gumawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat ito ay hinahanap sa atin ang ating dakilang Diyos. Kahit ano ang ipinapayo sa ating lahat na mga magkakapag upang tayo magkamit noong buhay na iyon sa darating. Unang Pedro 2:1 hanggang 2, ihiwalay ang lahat ng mga kasama. Ito inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Bakit naghahanap tayo ng buhay na darating? Hindi ang buhay na ito ang ating hinahanap. Bakit? Sapagkat alam natin sa buhay na ito, lahat ng bagay napaparang. Sa buhay na ito, ang kinikilala ay hindi tayo, kundi ang kinikilala ng maraming tao, yung mga mahal na tao sa sanglibutan. Mga tao na nagtatagalay ng kapangyarihan. Pero tayo, bagaman hindi tayo kinikilala sa ibabaw ng sanglibutan ito, pero ang higit na pinapahalagaan natin sa ating mga buhay, yung Diyos na kumilala sa atin. Yung Diyos na nagpahalaga at bumili sa atin ng kanyang sariling dugo. Kahit ano ang kinakailangang makita sa atin ng ating Panginoon upang tayo makatiyak na magiging mahal na tao tayo sa buhay na darating. Santiago 2:5, ganito po ang sinasabi sa ating pong mga magkakapatid. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang dukhas sanglibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian, ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ito ang ibig ng Diyos na masumpungan sa ating lahat ng mga magkakapatid. Bagamat nalalaman natin tayo nasa kalagayang bababa, nasa kalagayang dukha sa ibabaw ng sanglibutan, pero tatandaan natin, merong dakilang layunin ang ating Panginoon. Papayag ba tayo na dukha na nga tayo sa ibabaw ng sanglibutan ito? Wala na nga tayong karangalang masasabing taglay-taglay sa ibabaw ng sanglibutan ito. Papayag pa po ba tayo, mga kapatid, na pagdating ng araw, naroon tayo sa tinatawag na kapahamakan? Natural, hindi tayo papayag. Kundi, nalalaman natin, bagaman tayo dukha sa ibabaw ng sanglibutan ito, pero merong layunin ang pagkakapili sa atin ng ating Panginoon. Anong layunin ng ating Panginoon sa pagkakapili niya sa bawat sa atin? Upang tayo ay maging mayayaman sa pananampalataya. Bigyan natin ang halaga. Ang alin? Yung pagkakapili, pagkakatawag sa atin ng Panginoon, bigyan natin halaga yung pagkakabili sa atin ng Diyos. Ito kinakailangan. Pagsikapan natin, yung taglay-taglay na pananampalataya natin lahat, yung kumilos, makita sa paggawa, makita lagi, sa pagsunod, sa pagtatapat, nataglay ang takot sa harap ng ating dakilang Diyos. Bakit? Sapagkat kung ating gagawin ang mga bagay na ito, kung makikita tayo ng Diyos doon sa pagtalima sa Kanya pong mga palatuntunan, ang sinasabi sa ating po ng Biblia, ito ang wika, magiging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kita niyo yung kagantihan, yung pangako ng ating Panginoon sa lahat ng Kanyang mga pinili sa ibabaw ng sanglibutan, bagaman ang kalagayan natin dukha. Bagaman ang kalagayan natin sa ibabaw ng sanglibutan ito, mababa. Pero, pagdating ng araw, yung pagmamalaki sa maraming taong nagtatagli ng kapangyarihan. Bakit? Sapagkat hindi sila ang binigyan ng ganitong karangalan bilang pagkalooban ng mana ng ating Panginoon, na ang mana niyon, yung kaharian ng ating dakilang Diyos.
Wala man tayong kaharian sa ibabaw ng sanlibutan itong masasabi, tinatahan ng malalaking o magagalang mga tahanan katulad ng tinatahan ng mga pangulo, mga palasyo, mga kapatid. Pero pagdating ng araw, yung ibibigay ng Diyos sa ating lahat ng mga kapatid, yung Kanyang ipinangako sa lahat ng mga nagsisilibig sa Kanya, ang Kanyang ipinangako doon sa mga tumatalima sa Kanyang katwiran na hindi kailanman naghihimagod sa pagtatapat sa Kanya, yung kaharian ipinangako niya sa mga bagay doon sa langit na kung saan nandoon ang buhay na walang hanggang siya ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, samantalang narito tayo sa ibabaw ng sanlibutan, samantalang tayo lumalakad at nagpapatuloy sa tinatawag na paglilingkod, magpatuloy tayo. Sapagat meron tayong layunin, meron tayong hinahangad sa buhay na ito. Yung tayo'y makapagtapat at marating natin ang kasakdalan ng paglilingkod upang kumagagayon yung kahalagahan ng pagkakabili sa atin ng Panginoon, magbunga ito ng pangako ng Diyos sa mga tindihang buhay na walang hanggan sa may pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Siya may pagpala ang araling ito at patuloy natin malakaran habang tayo nabubuhay sa libutan ito. Siya may pagpala, magmula po ngayon at magpakailanman. Kaya nga po sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin sa maikling aralin ito na ating pong tinalakay. Kaya nga po aking inaanyayahan ng lahat na tayo po ay muling manalangin sa ating pong Panginoon. Panginoon po namin Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong pinagkaloob sa amin. Muli kaming nakarinig ng mga aral at mga katwiran. Siyang patuloy na gagawin sa amin dito po sa ibabaw ng sanlibutan. Salamat po sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Nagawin patuloy mo kaming binibigyan ng pag-asa, bagaman ang taglay namin sa ibabaw ng sanlibutan ito'y mga dukha at mga mabababa sa paningin ng maraming mga tao. At pagtalibasay, kami ang iyong pinili at binigyan ng kahalagahan na do'y nagbubukas ng aming kaisipan upang manatili sa bawat isa po sa amin ang pag-asang sa ibabaw ng sanlibutan ito'y ang aming kalagayan hindi natatapos doon kundi kami na iyong mga lingkod mayroong pag-asa sa pangakong dating sa makatigbagay ang pangakong buhay na wala hanggan. Kaya nga po, O Diyos, kung dumating sa amin ang mga kahirapan ng buhay, kung dumating man sa amin ang maraming kapigatian, ikaw nawa ang siyang patuloy na magpapalakas sa aming mga kalooban, hahawak sa haka ng aming mga puso upang kumagkagayon ang katungkulan na tinanggap namin buhat sa iyo. Patuloy po namin mapagtapatan habang kami binibigyan mo ng buhat kalakasan upang kumagkagayon. Kung dumating ka man sa ibabaw ng sanglibutan ito, makasama po kami nasa salubong at siyang magmamala ng pinapangako mo kong buhay na walang hanggan. Kaya ako, sa iyo namin, lubos na tinitiwala ang aming mga kapalaran. Patuloy na patnubayan at pangunahan po ang bawat isa sa amin sa lakad na aming lalakaran sa sanglibutan ito. Masupungan ang mga biyaya at mga pagkapalang nagmumula sa iyong dakilang pangalan at higit mong pagpalayan ng biyaya ng aming pananampalataya upang kumagkagayon. Patuloy mo kang masumpungang nagtatapat at naglilingkod sa iyong dakilang harapan. Umaasa kami ang iyong pagpapala at patnubay sa aming lahat ng mga magkakapatid. Gayon sa iyong bayang tinatawag sa iyong banal na pangalan sa pangunguna ng aming matandang kapatid. Bagong sa kanyang mga kabalikat sa gawa ng Diyos sa lahat ng iyong mga anak na tinatawag sa iyong banal na pangalan. Igagawin mo po ang iyong pagpapala, basbas at bendisyon buong galang namin dinadala at hinihiling sa nag-iisang pong pangalan Jesus, aming Diyos, at tangi po namin tagapagligtas. Amen. At sa wakas, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang kawaan, ang mabiyayang pagligtas ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang liwanag, pag-ibisan ng kanyang banal na Espiritu ang silong sa ating lahat ng mga magkakapatid, dumaloy
sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa mga kapatid na tataglay ng mga karamdaman maginang sulirain sa kanilang kagagaling at laging ginawa, sa mga kapatid natin nasa malayong mga bansa at lupayong ginipagpalat bendisyon sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maging sa ating lahat ng mga magkapatid sa ating ginagawang paglilingkod, magmula po ngayon at magpakailanman. Kapayapaan po ang sa ating lahat ng mga magkakapatid.